Hi, good morning po. Ito po si Brother Roy. Just wanted to share Jesus word sa pamamagitan ng Biblia, no, mga kapatid. May question po sa umagang ito. Ano ba unahin natin? Ang Diyos o yung mga kailangan natin? Yun ang question sa umagang ito. Kasi po before, nung nabubuhay ako sa kagustuhan ko, ang una kong hinahanap yung mga kailangan ko. Ang una kong hinahanap yung mga bagay na sa palagay kong importante, no? Yung mga bagay na makapagpapasaya sa akin, yung mga pangangailangan ko. Overall pera yun, yun yung pinupuntahan, kaya nga tayo nagtatrabaho. Pero hindi po masama yun, gusto po ng Diyos na hindi tayo maging tamad, kundi maging masipag, pero ayaw po ng Diyos na merong tayong uunahin kaysa sa ating Ama na nasa langit. Unahin natin siya. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ, tinuro sa atin ito. Paano ba natin hahanapin sa ating buhay yung kagustuhan ng Diyos? At ang lahat ng ito ay pawang idaragdag sa atin ng Diyos. Yung mga hinahanap natin. Minsan nangyayari, hinahanap natin yung mga idaragdag muna ng Diyos bago tayo sumuko o bago tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Minsan ganito, nagyaya ako, sa isa sa mga kaibigan ko, sabi ko, may chance ba na maka-join ka kahit na online or face to face? Isasama sana kita para makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, para malaman natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So sabi niya sa akin, kasi wala akong time parating loaded yung time ko. So nakita niyo yun, mga kapatid, walang time para sa Panginoon Diyos, pero may time para sa lahat ng ibibigay ng Diyos, para sa lahat ng pre-provide ng Diyos, para sa lahat ng pangangailangan natin. May time tayo, pero yung nagbigay mismo, hindi natin binibigyan ng oras para alamin yung kanyang kalooban. Alam mo, sabi po ni Jesus Christ in Matthew 6:33, sabi niya po, tatapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Wow, mga kapatid, tignan nyo po yun, sabi ni Jesus Christ. Ano yung una nating hahanapin? Ang hahanapin po nating una ay hanapin natin ang kanyang kaharian. Paano ba hinahanap ang kaharian ng Diyos? Siyempre, hanapin natin yung mga gawaing kabanalan. Unang-una, pagising mo sa umaga, mag-pray ka. Hilingin mo sa Diyos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, magpasalamat tayo sa panibagong araw, panibagong lakas. Tapos idalangin natin yung mga gusto nating idalangin, yung mga kahilingan natin. Tapos magpasalamat tayo sa lahat ng kanyang ibinigay sa atin. Di ba, mga kapatid? Yun yung paghanap sa kalooban at sa kaharian ng Diyos. Ganun po. At kasunod nun, basahin natin yung kanyang salita. At dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, dadalhin tayo nito sa kabanalan. Malalaman natin kung paano nabuhay si Kristo, at siya ay gagayahin natin. Hindi po yung basta gagayahin, kung hindi ilalagay natin sa ating puso yung kanyang mga salita. Sa pamamagitan nun, makakalakad tayo sa sanlibutan ito ng may kabanalan, to be salt and light of this world. So pagkatapos nun, mga kapatid, bakit naging ganun? Uunahin natin yung hanapin natin yung kanyang kaharian, at ang kasunod ang kanyang katwiran, yung righteousness, ng ating Panginoon. Ganun pa rin, hanapin pa rin natin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng Biblia. Doon pa rin natin makikita, ganun pa rin. Tayo ay mananalangin with the help and the guidance of the Holy Spirit. Tayo ay magbabasa ng Biblia, tayo ay dadalo sa mga gawain, tayo ay dadalo sa mga prayer meeting, nakikipag-fellowship tayo sa mga banal, sa lahat po ng mga kapatid natin na nagsisikap na malaman ang kalooban ng Diyos, yun sa Bible study, sama po tayo doon. Yun po, ganun po ang paghanap. At sabi po, may promise, mga kapatid. Ang promise po, sabi po ni Jesus Christ, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Isang verse lang po, pero nandun na lahat, sinabi ni Jesus Christ. Yun lahat ng hinahanap natin, pinagsisikapan natin, lahat po yun idaragdag ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi po, unahin po nating hanapin ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at lahat po ng ito ay pawang idaragdag sa atin. Bakit po? Kasi pag inuna natin, mga kapatid, yung hanapin natin yung para sa sanlibutan, yung para sa mga gusto ng laman, alam niyo po ganito mangyayari.
Taas lang po tayo ng kote, no? Sa verse 25, dun din po sa Matthew 5 and Matthew 6, sorry po. Matthew 6 verse 25. Sabi ni Jesus Christ, ano? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin o ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? So sabi po ninyo, sabi ni Jesus Christ yun, ano? Kaya doon sa bandang ibabaw po, sinigurado po ni Jesus Christ, no, pinapaalam sa atin na kapag inuna kasi natin yung sanlibutan, inuna natin yung mga gusto natin, ito yung pwedeng mangyari. Sabi po rito sa verse 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Nakita nyo po yun mga kapatid, which is very true. Tignan nyo po ngayon yung mga maraming kaabalahan patungkol sa paghahanap ng kayamanan. Nasilo na po sila doon. Wala na silang oras para sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagbigay ng lahat ng yan. At yung nagbigay mismo, hindi natin paglingkuran. Hindi natin sampalatayanan yung kanyang sinugo, si Jesus Christ, no? So sa pamamagitan nun, malalaman natin kung nagagawa nating hinahanap natin yung kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Kung hinahanap natin yon, masusumpungan natin si Jesus Christ. Sasampalatayanan natin siya dahil yun po ang nais ng Diyos. Upang magkaroon ng kaligtasan ang bawat isang tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sabi po ni Jesus Christ in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and for those who ever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Believe in Jesus Christ. So yun lang po, no, para makamtan po natin yung buhay na walang hanggan. So good morning po. Let's pray. Panginoon namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po sa buhay at totoong mga salita mo na ikaw ay tapat, na ito po'y gaganapin mo, Panginoon. Unahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lord, salamat po sa mga pangako mo ito. Salamat po sa iyong mga salitang ito. At sa tulong at gabay ng Holy Spirit, mananangan po kami sa iyong mga salita. And salamat po sa lahat. Thank you very much, Jesus Christ. In Jesus' mightiest name, Amen. Thank you po mga kapatid, and good morning.